Gusto na sana nitong, si Attorney Binluan na huwag nang banggitin yung tungkol sa Operation Romanov at si Baste Duterte. Kaya lang, naku, nahulog po sa sarili nilang bitag itong depensa ni Sara at meron pong, tumayo na senador, si Rapi Tulfo. Panoorin po ninyo. A certain Princess Maui asked, Counsel may approach from both parties to assist the witness. mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami ng pasabog ninyo ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them dahil sa pagkakasama ninyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanov. And baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balak in the future. So mag-iingat po kayo. My question to you is this. Will you agree that based on this question by one Princess Maui, there was also a threat against VP Sara and her family, namely Operation Romanov? Well, sabi ko nga, narinig ko yung term na Romanov nung binigkas yun ni Mayor Baste noong January during Maisog Rally. Ayan na. And that, wala ako kaming validated na about Romanov operation. But you watched this video, correct? So you heard it also during that time. Yan ho yung sabi ni Princess Maui, sir. So you heard it. Nag-invite kami kay Princess Maui, tinanong ko yung incident case. Kung nag-invite ba tayo kay Princess Maui, ang sabi ng incident case, hindi raw siya nag-appear. Alright. Kasi we want to clarify With the things. permission of the counsel for the respondent, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo? Ayan na. Mr. Presiding Officer, kahapon kasi nabanggit yung Romanov and I did mention na para sa akin, nagmula yung salitang Romanov kay Mayor Baste Duterte during a rally yung sa Maisog in Davao. So, ang tanong ko ngayon kay Mr. Witness, matatandaan po ba kung ano yung sinabi ni Mayor Baste Duterte patungkol dun sa Romanov that night? Yes, sir. I will try if Can you I tell us? remember it right. Ang sabi niya, Mr. President, sabi niya, remember what happened to the Romanovs. If I'm not mistaken, sir, parang ang sinasabi niya, kasi mayroong... No, I think when you go to bed tonight, continue. Yes, sir. Yan. Sabi ko yan. Okay. When you go to bed tonight, think about the Romanovs. Yun po yata yung pagkasabi. Parang sinasabi niya na baka mangyari sa pamilya niyo yun, gaya ng nangyari sa inyo noong 1996. Ayan na. Kung tama yung memory ko, sir. Parang ganun po ang sinasabi ni Mayor Baste. Kaya nga, Mr. Presiding Officer, nagtataka ako na binanggit yan ni Princess Maui doon sa press conference, sa online press conference ni VP Sara, yung Romanov na banta for Sara Duterte. When in fact, it was Baste Duterte ang nabitong ng salita na yon, warning sa first family. So, which, Mr. Witness, para sa'yo, saan ba talaga yung Romanov nag-umpisa at sino ba talaga dapat mag-ingat doon sa banta na Romanov? Yeah, insofar as our investigation is concerned, since nag-start yan doon kay Mayor Baste, at wala ko kami ma-validate na ibang Romanov operations na nangyari, I think nag-start yan sa kanila, sir, sa kapatid ng Vice Presidente. Thank you, Mr. Witness. No other questions, Mr. Presiding Officer. Noted, entered into the records, and counsel for the respondent may continue with this cross. Alright. So you mentioned that just now that Mayor Baste said, think about the Romanovs, correct? Yan yung statement ni Mayor Baste, sir. But I'm asking Operation Romanov eh. So hindi naman think about the Romanovs. My question to you is this. With the permission of counsel for the respondent, Senator Tulfo seeks recognition again. What is the pleasure of Senator Yeah, Tulfo? I just want to make it clear, Mr. Presiding Officer, na yung threat na yon, yung Romanov na salita, it was used to warn as a threat to the first family. The word Romanov came from the mouth of Mayor Baste Duterte, na para bang binabantaan niya yung first family. So you follow me, Mr. Witness? Yes, sir. Tama po yan. Thank you. Tama po yan. Noted. Counsel may proceed. Your Honor, that's my question. Can the witness be allowed to answer that question with a manifestation first before he allows? Kindly repeat the question because even I forgot the question. Alright. Counsel. You mentioned that Mayor Baste said that statement, think about the Romanovs, etc. Yes, sir. But he did not mention Operation Romanov. It was Princess Maui who mentioned the word Operation Romanov. And I know you don't have, I personally don't have any
knowledge about what Mayor Baste said, and that is not the subject of this case. Let's just stick to the facts of this case. Okay, in the video, it was Princess Maui who said Operation Romanov. All right. Now, will you agree with me that based on that question, there was also a threat against VP Sara and her family? That's the question. According to the question, sir, yes. All right. Di ba? Gusto na pong umiwas nitong si Binluan sa Operation Romanov. Pero eto, wala naman ang dapat ng pagtalunan dito. Baste, Duterte. Duterte yan eh. Nung binanggit niya yung Romanov, syempre, nag-iingat lang yan na baka siya naman ay madali din ng grave threat. Diba? Kaya nga yung kanyang sinasabi, Mr. President, think about the Romanovs. Ang alam ko nga, dinagdag pa niya dyan, pati Mussolini. Think about the Romanovs. Yun po ang sinabi nitong si Baste. At baka yun din daw ang mangyari katulad nung 1986 revolution o People Power Revolution. 'Di ba? Hindi na kailangan pang pagligaw-ligawin, kung saan papuntahin. Hindi na kailangan kasi doon pa lang sa kanilang mga salita na yun, alam naman natin na ang Operation Romanov is intended to PBBM. Sila ang nasa pinakamataas na pwesto sa gobyerno natin. Kaya paano magkakaroon ng Operation Romanov kay Sara Duterte? Pangalawa lang siya. Diba? Baka may naulinigan lang tong si Princess Maui na Operation Romanov. Ang akala niya patungkol ito kay Sara Duterte. Diba? Hindi niya alam na para ito kay PBBM. O ngayon, eto, paano nila anuhin ngayon yan? Paano nila ngayon yan na patutunayan na mayroong Operation Romanov laban sa kanila para kay Sara? Diba? Sabi pa nga plano na masama laban kay Sara Duterte at sa pamilya. Paano mo nga pagpaplanuhan ng masama ang isang pamilya na kinakatakutan nga ng buong Pilipinas? 'Di ba? Ikaw ba'y matetreat mo ba ang isang vice presidente, 338 ang gwardiya niyan, ang nagbabantay diyan? Matetreat mo ba ang isang Baste Duterte? Matetreat mo ba ang isang Pulong Duterte? Hindi man natin nasabihin, pero alam ng mga Pilipino yan na ang isang Duterte hindi mo matatakot yan. Sila nga ang kinakatakutan, 'di ba? Kaya eto, yung Operation Romanov, tama si Senator Tulfo, nagsimula ito kay Baste. Sinabi yan ni Baste sa gigil niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi nga hindi nabigyan ng confidential at intelligence funds ang kanyang kapatid. Doon naman talaga nagsimula lahat yan. Doon na nagsimula ang matinding galit ng mga Duterte kay PBBM. Hindi ibinigay ang Department of National Defense na gustong-gusto ni Sara. Inilagay siya sa DepEd. Diba? Inilagay siya sa DepEd. Ano ginawa ni Sara Duterte? Kumuha pa din ng confidential at intelligence funds na hindi naman kailangan. Nung naging vice presidente siya ang merong pinakamalaking confidential at intelligence funds sa kasaysayan ng lahat ng vice presidente. So dito, sa sitwasyon na ito, nung umupo si Sara Duterte, parang buwayang gutom na gustong-gustong makanakaw. Kaya nga yung 125 million na kanyang nakuhang pera para sana sa intelligence fund o confidential funds, inubos lang within 18 hours, sabi ni Caramel Madriaga. Pinamigay lang. Ganun po katindi si Sara Duterte sa pagnanakaw. Ganun siya kahayok na makapagbulsa ng pera ng taong bayan.
Pero mo, OBP, hindi naman kailangan ng confidential funds. Si Lenny, walang confidential funds. Pero si Sara, meron. O tapos sasabihin nyo, hindi magnanakaw. Bakit gustong gusto sa Department of National Defense? Kasi nandoon ang confidential at intelligence funds. At marami siyang makukuhang pondo mula sa mga Chekwa. Bakit? Hawak nila ang West Philippine Sea. Pwedeng hindi na magbantay ng West Philippine Sea kung si Sara Duterte ang secretary ng National Defense at ipaubaya na lang sa mga Chekwa ang ating katubigan. Sabi nga ni Digong, di ba, tubig lang yun eh. Kaya ang Romanov para kay PBBM, yun lamang ang ating napatunayan dito. Ayon na rin mismo kay Senator Tulfo. Palakpakan natin si Idol. Hindi ako nagsisisi, binoto ko yan. Thank you po.